sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. God loving men for country's sake, offers strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God loving men for country's sake, offers strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Eagles Pledge. I, having consciously subscribed to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, do hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta, and their ideals to the best of my ability, and within my power and capacity.
help me God. Narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa Bagong Milenyo. Millennial Online TV, nakatropa nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora, tatalakayin ang mga issue sa gobyerno, mapalokal man o nasyonal. Ayan, ang CDC naman po ay naglulikaw, naghahanda ng posibleng para sa paglaganap ng sakit. Upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic, ay panahon na umano. Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo, kasama si Leonie Tobias. Mari kayo magbigay ng iyong opinyon sa bawat issue kanyang tatalakayin. Pagpasok at simulan ng pagserbisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Brother. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo, kasama si Randel Villanos. Hahandungan kayo at pasasahin sa kanyang mga ihahandog na awitin. Ang ulo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Dalong Barangay, kasama si Rosel Lopez, na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nagsabunutan. Ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay kukulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa proseso ng barangay? Ay hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado ho natin na dito pala ho sa amin ay maayos na ho na. At ang programang talakayin, revisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa, mula Lunes hanggang Lunes, alas 4 hanggang alas 6 na gabi, kasama si Rosel Ang ating Lopez. mga politiko, Programa na tropa, kabilangan kaliwat kanan ng pag-ikot. At siyempre, baka mamaya masilat o baka naman mamaya masulot ng kanilang mga constituent na sa kalaban. lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Nood na mga katropa! Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online. Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Hello, magandang hapon po mga kakapi, kasangga, kaibigan at katropa, no? Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, ang 4K, si Brother Rudy Ora, at maghahatid po ng mga mahalagang balita. Ayan, at syempre may mga payo, ganyan, pwede naman inyong marinig. Simula, buhat po sa akin, ayan. Kaya wag po kayong alis dyan mga kasama natin, ano, mga kakampi, kasanggat, kaibigan at katropa. Siyempre, talagang, pasensya na po kahit medyo na late ng konti, napaka-traffic. Umpisa na naman po ang talagang paggawa dyan sa mga kalsada. Simula po dyan sa Novaliches hanggang papunta po rito sa aming istasyon. Talagang masasabi natin ang traffic ay talaga pong nandiyan dyan lamang. Kaya ingat-ingat din po sa
paglabas ng bahay, kung sakaling kayo po ay mayroong mga pupuntahang lugar, aga-agahan na po ninyo, no? Para, alam mo nga, sabi ko nga po, marami hong naguhukay, ha? Kasi gawa ho yan ng yung mga lugar na binaba, talagang marami pong hinuhukay dyan para lang ayusin yung mga tubo, ha? Kaya, mga kakampi kasanggat kaibigan, no? Siyempre, isang magandang hapon po sa lahat ng aking mga taga-pakinig, taga-subaybay. Ayan, kung meron po kayong mga comment o mga tanong, nandyan po makikita nyo po sa ating widescreen, ha? Makikita po nyo dyan yung mga tinatawag nating mga telepono para kayo po ay makapasok sa aming istasyon o dito po sa aking programa. Ayan, bueno, hindi ko na po patatagalin. Ano po, ito talaga, gusto ko na po itong ibalita, talagang nakakalungkot po, no? Ako po ay nagbibigay paalala sapagkat nitong mga nagdaang araw lang ay may mga bagay na nagaganap dyan sa ating kapaligiran, partikular dyan sa ating mga kababayan, na talagang naargabyado. Ito po ay isang paalala po, no? Mag-ingat po tayo sa mga pictures, ha? Na kung saan sila po ay tumatambay o dyan, sorry, dyan po sila naghahanap ng kanilang mabibiktima. Saan po mismo? Dyan po sa mga istasyon ng pulis. Ito po ay tungkol po doon sa tinatawag natin na mga agent daw, ha? Ng mga surety band, ha? Sa totoo po nakakalungkot sapagkat meron pong isang ginang na lumapit po sa inyong lingkod at talagang sinasabi niya na talagang siya po ay nabiktima. Bueno po, no? Ganito kasi po nangyari, no? Ayan, ito po ay naganap po nung nakaraang July. July. July na huli yung tao, yung kanyang asawa. July 12, 2020. Ito po, alas 5 ng hapon. At tapos itong mga nakaraang linggo lang po itong September 13 ay naayos ng babae ang kanyang proseso ng pagpapalabas sa kanyang asawa, no? Siyempre kapag oras ho kasi kailangan natin pong mag-ayos ng mga tinatawag natin surety band, tayo ay bumabalik sa istasyon. At para malaman po ninyo, ganito po ang mga nangyari, no? Ito po ay nangyari dyan sa may istasyon ng pulis, dyan po sa may Hillcrest, sapagkat dyan po nakakulong yung tinatawag nating tao para piyasan o yung asawa ng babae. At base po sa kanyang salaysay, pumunta po siya, dyan po sa tinatawag nating istasyon upang asikasuhin yung kanyang asawa dahil ito daw po ay nagawa na ng resolution at po pwede na itong makalaya. Subalit ano po ang nangyari mga kasama, mga kampi, mga kasanggat kaibigan at katropa, no? Talagang masasabi po natin nakakalungkot sapagkat itong babae, palibasa ay wala po siyang kaalam-alam o kamuang-muang sa mga ganitong sistema. Ayan, ito naman po ay sinamantala nitong isang babae din. Na kung saan daw po siya po ay nagpakilala na siya daw po ay taga-surety band ng Prime. Ayan, Prime Surety Band. Ayan, kung gaano po katotoo yan, naalaman din ng inyong banlingkod kung ano ba talaga ang koneksyon ng taong ito. Ang babae po na binabanggit ay si Donna May Alas. Ayan, Donna May Alas. Siya daw po ay taga Prime Surety Band. At ang pinakamasakit ho na pangyayari ay nilapitan niyo po ang itong babae, itong ating lumapit po sa atin at nagpakilala daw po siya na siya ay taga Surety, Prime Surety Bank. Subalit ano nga po ba nangyari? Siyempre nagkwentuhan sila, tapos tinanong, inimbestigahan niya yung pobreng babae, tapos inalam niya kung anong kailangan at sinabi po nung sinasabing babae na nito ni Luisa, pangalanan na po natin, sabi niya kailangan niya na daw pong maayos yung papeles ng kanyang asawa at naghahanap siya ng tinatawag nating yung sa surety band. Subalit dito na po pumasok ang diskarte nung sinasabi po natin nung Donna May Alas na yan, siya po ay hinanapan ng dokumento at pagkatapos na nagbigay ng dokumento ating kaibigan na babaeng ito, si Luis ay
kanya naman po itong sinabihan na kailangan daw po ay magbigay ito ng halagang 5,000. At nang kanya pong tanongin, ang sabi ng babae ni Donna ay ito daw po ay pang-proseso doon sa tinatawag natin na para mailabas itong si Michael John Flores. Ayan, ha? Tingnan po ninyo yan. At naganap na nga po yung pangyayari. Subalit, ha? Mga ilang minuto at ito pa na isa pa, hinihinga niya po ito ng resibo, ang sabi ng babae, tsaka ng resibo kapag naiayos na daw ang dokumento. Subalit, ano po nangyari? Mga kakampi kasanggat kaibigan, ha? Wala na hong nakitang Donna. Ayan, ha? Yan po nakakalungkot, wala na pong nakitang Donna. Ha? Ibig po sabihin, lumipad na po ang 5,000 ng pobreng babae na ito si Luisa. Ayan. Ang akin lamang po, pinapaalala ko po, no, sa lahat po ng mga na merong mga problema, partikular sa usapin ang kailangan mapiyansahan ang inyong mga kasama sa bahay, anak, magulang, asawa, kaibigan, humanap po kayo, ha? Humanap po kayo ng totoong mga nagbibigay ng maayos na serbisyo, yung tinatawag ng mga security band na yan. Marami po sila dyan, ha? Marami. Subalit, huwag lang po kayo basta magpapadala sa ganda ng kanilang mga bibig. Sapagkat nakakalungkot nga, dahil ang karugtong niyan, hihingi kayo ng pera, sa bandang huli, wala na po kayong makukuha. Kaya po pinapala ng programa ng 4K, ha? Na ingat-ingat po tayo at sayang po ang pera, ha? Katulad po nung ating gustong tulungan na tao, talagang umiyak at sinasabi niyang may istorya daw po yung halagang 5,000. At yun po, mga kasama, talagang sana po magbigay aral po sa inyo yung aking pong inihayag na paalala para sa ganoon hindi po kayo mabiktima ng kung sino-sinong mga tao. At bueno, bago pa umuli ako magdugtong sa aking balita, ay nais ko lang po ipalam sa inyo, ngayon po ay ganap na alas 2:23 ng hapon. Ayan, ha? Alas 2:23 ng hapon, ngayong 17 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ayan. Ayan, ha, Batiyeb. Banggitin ko po muna. Dami na po natin mga followers. Ayan na po, ha. Ayan, Carol Cruz, watching. Go Lupon. Ayan. Magandang hapon, ha. Ayan, magandang hapon sa iyo. Siyempre, nandiyan po si Unified Mike Shine Samson. Magandang hapon sa lahat ng mga taga-subaybay sa MOL, ha. Millennial Online TV po yan. Nandiyan din po, siyempre, si ang ating isang kabats, nakasalukuyan na nandiyan sila ngayon sa isang okasyon, si Carmelita Sorel Reyes, ha. Iswatche, ingat-ingat dyan, ha. Carmen, ha. Maulan. Ganoon din po ang aking kaibigan, si Elenita Muñoz. Good PM po, idol, ha. Magandang hapon din sa iyo, Madam Elenita. Yan po yung aking isang kasamahan sa aking organisasyon na Namabasa. Yan, isa pong opisyalis na napakasipag. At syempre po, hindi magpapahiwan. Ay, nako, talaga pong napakasarap na, napakasaya na mga araw na ito. Andyan po ang atin din isang matikas na broadcaster. Broadcaster po ng opinion ng mamamayan. Ayan. Good PM, Karudi. Go lang. Okay, salamat, Brother Lodi. Siya po, mamaya, ang papalit sa akin, ha. Pagkatapos ko pong magprograma, siya po ang kasunod kong magpo-program. Ayan, okay. At syempre nun, bago ako pumasok sa aking mga balita, binabati ko ang batch 8081 ng isang magandang hapon, ha, sa inyo. Lahat po kayo mga ka-batchmate, ha, kay schoolmate ko, yan, ha. Ngayon po ay meron po silang ginagawang get together, kung tawagin yan, ha, dahil po sa isa naming kabats na talagang napakabait naman, siya po ang nag-sponsor, si RJ Juan, ha. Sir, magandang hapon, ha. Bagamat hindi siguro ako makarating, nandito po ako sa aking programa. Sige, tuloy nyo lang po at mag-enjoy po kayong lahat, ha. Enjoy po kayong lahat dyan. At syempre, binabati ko rin ang isa sa nag-asikaso niyan. Syempre, si Josepina Cabrido o Inday. Ayan. Syempre, sila Kaobet, ang aking mga kabat. Si Kaobet, si Milan, si Rolly, yan. Sila Norma, yan. Yung mga nandiyan dyan. Ingat-ingat kayo dyan at tuloy-tuloy lang kayo dyan. Siyempre, nandito rin po, nakasubaybay ang aking may bahay, Baby Ora is watching,
Ayan, okay. Salamat aking mahal na asawa. Ayan, ha. O, sige po, tuloy-tuloy na po muli tayo sa ating pagbabalita. Tatlong patay, ha? Tatlo po ang namatay. Ha? Tatlo po ang namatay sa apat na magkakaibigan na may dalang 7.5 million cash. Pinagbabaril, ha? At yan nga po, tatlo po ang namatay. Todas ang tatlo sa apat na magkakaibigang negosyante na may dalang 7.5 million cash. Habang maswerteng nakaligtas ang isang matapos silang tambangan at paulanan ng bala ng baril ng mga hindi pa nakikilalang suspect nitong Miyerkules sa bayan ng Estancia, Iloilo City. Ang mga nasawi ay ikinilalang sina John Paul Mark Bosque, 28 ng Barangay de Vera, Sarah Mark Clarence Libaw, 24 ng Takas Haro at Chrysler Floyd Fernandez, 27 ng Heroes, La Paz, Iloilo City. Nakaligtas naman ang isa nilang kaibigan na kinikilalang si Jebron Paruhinog, 24 ng Barangay Villa Panian, Estancia at business partner ng mga nasawi. Batay sa report ng Estancia Municipal Police Station, alas 12 ng madaling araw nang maganap ang krimen sa Villa Panian, Estancia ng nasabing lungsod. Lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya, sakay ang mga biktima ng Isuzu Max pick-up na minamaneho ni Paruhinog patungo sana sa bahay ng kanyang ama sa nasabing lugar para ibenta ang fishing boat ni Bosque na nagkakalaga ng 7.5 million na umano'y pambayad sa pinagkakautangan nito sa online sabong. Pagdating sa nasabing lugar, bigla na lamang silang pinara ng mga armadong kalalakihan at tumayo sa passenger side. Tumabi naman sa gilid ng kalsada si Paruhino, pero kalaunan ay pinagbabaril na sina Bosque at Libaw na naging sanhi ng agara nilang kamatayan. Nagawa naman makababa ng sasakyan sina Paruhinog at Fernandez saka tumakbo, subalit minalas na tapa si Fernandez, kaya pinagbabaril na rin ito ng mga suspek habang nakatakas si Paruhinog. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang mga suspek at posibleng tinangay ang nasabing halaga ng pera. Sa pagre-responde ng mga otoridad sa lugar ng pinangyarihan ng krimen, nakapulot sila ng 7 basyo ng 45, isang 9mm pistol, isang magasin at 14 na balang at cellphone ng mga biktima at counting ng machine ng pera, subalit wala na ang perang 7.5 million. Ayon kay Lieutenant Jobert Amado, Acting Chief of Police ng Estancia Municipal Police Station, isa si Paruhinog sa kanilang persons of interest at sinasailalim nito sa paraffin test, subalit negatibo ang resulta. Nagsagawa na ng malalimang investigasyon ang mga otoridad para malaman ang tunay na motibo at utak sa nasabing krimen. Samantala, naglaan naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ng 50,000 pabuya sa sino makakapagturo o makakahuli sa mga suspect. Ayan, di ba? Nakakalungkot po, no? Mga kaibigan, talagang pag ganyan, talaga ingatan nyo yung pera, mainit po talaga sa mata yan, ha? Tanaw-tanaw o tingin-tingin po sa paligid paminsan-minsan. Ayan, ha? Gobyerno magtutulungan at ang operator para magbuo ng isang polisiya tungkol sa isabong. Para sa pagpapaunlad ng industriya sa Pilipinas, ay sinusulong ng isang gaming technology executive ang pagtutulungan ng mga regulator at mga operator ng isabong. Sinabi ni Jade Entertainment and Gaming Technologies Incorporated Chief Executive Officer Joe Pisano na nakahanda ang kanyang mga kumpanya na makipag-ugnayan sa mga mambabatas para makatulong sa pagtutugon sa panawagan ng publiko hinggil sa isabong. Sinabi ni Pisano
na ang isabong ay magandang mapagkukunan ng kita ng pamahalaan dahil mayroon itong buong ecosystem ng mga industriya na sumusuporta rito. Kinabibilangan ito ng mga sektor sa ilalim ng breeders, feed makers, veterinary at employment na nag-aambag sa kabuuang 35% corporate tax para pamahalaan. Sinabi ng dating Presidente Rodrigo Duterte noong Marso na ang industriya ng isabong ay nagkakaloob sa gobyerno ng 640 million na kita kada buwan at nakakalikom ng kabuuang 2.3 billion sa unang kalahating taon. Iginiit pa ni Pisano na ang isabong ay dapat nang ituring na tulad ng ibang sports dahil may kapareho itong set of rules at mechanism na pinatutupad dahil isa na rin itong propesyon sa mahabang panahon. Ayon naman kay Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Andrea Domingo, ang isabong ay nagkakaloob ng 8 hanggang 10% kita na korporasyon na umaakyat sa kabuuang 26.70 billion sa unang 6 na buwan. Ayan, ako ha. Kita nyo ha. Talagang gustong-gusto. Illegal na legal na po yan. Gawin ng legal ang tinatawag nating sabong. Ayan, ito po ha. Isa na naman pong balita na nakakalungkot na naman po ha. 4 na taong gulang na bata patay. 4 na taong anyos na napisak ng SUV. Ayan ha. Isang 4 na anyos na batang babae ang nasawi matapos masagasaan at sumailalim sa isang sports utility vehicle o SUV sa Adriatico Street, Malati, Maynila, kamakalawa ng hapon. Kinilala ang nasawing biktima na si Rajma Upaw, 4 na taong gulang, residente ng number 2142-22 Adriatico Street, Malate, Maynila. Agad namang naaresto ang suspect na driver ng Mitsubishi Montero Sports na si Hill Cruzada, 63 years old, retired overseas Filipino worker o OFW. Residente ng Lot 6, Block 2, Garden City Subdivision, San Isidro, Parañaque City. Sa inisyal na ulat ng pulisya, bago naganap ang insidente, alas 2 ng hapon, ay binabagtas ng Montero ang Adriatico Street, kanto ng Quirino Avenue, nang mabangga at pumailayim sa sasakyan ang biktima, hawak ang kanyang manika. Tinakbo sa ospital ng Maynila ang bata, subalit nasawi ito alas 3:14 ng hapon habang nilalapatan ng lunas dahil sa tinamong mga pinsala. Ayan, no, nakakalungkot po, no. Sana yung mga anak po natin, no, yung ganyang edad po dapat hindi yung pinababayaan ng mga magulang yan. Ha? Tingnan niyo po nangyari, lalo kung ang bahay ninyo ay malapit po sa mga daanan ng sasakyan. Ingatan po natin. Kawawa naman po sila, no. Metro Manila, balik sa COVID-19, ha? Moderate risk, ang sabi po ng DOH. Dahil sa muling pagtaas ng positive rate ng COVID-19 ay ibabalik ang Metro Manila sa moderate risk classification. Ito ang inihayag ng Department of Health o DOH na kung saan ay muling tumaas sa positivity rate ng 16.4% sa sinagawang COVID-19 test sa isang lugar na dapat ay manatili sa mas mababa sa 5% upang makatiyak na ang pagkalat ng virus ay kontrolado na. Pag tinignan natin, comparing this to the previous 2 weeks, makikita natin na tumataas talaga. If we look at it, comparing this to the previous 2 weeks, we can see that it really increased. Ani DOH officer in charge, Maria Rosario Berhere. Among the different region in the country and NCR ay pumasok na uli sa the NCR entered again moderate risk case classification
Dagdag pa niya, gayon man, mananatili pa rin low risk na may 39% ang utilization ng COVID-19 ward beds at 33% intensive care unit bed. Tanging ang mga lungsod ng Pasig, Muntinlupa ang may pagtaas sa kanilang mga admission sa ICU, habang 6 sa 17 mga lungsod ang nakakita ng pagtaas sa kanilang mga ward admission para sa COVID-19. Dinagdag ni Berhere, sa pagtaas ng daily attack rate sa NCR ay hindi naman anya ito maaari maugnay sa optional na pagsuot ng mga face mask sa outdoor setting. Ito po isa na naman pong nakakalungkot at nakakatuwang balita. Ito po presyo ng diesel at kerosene bababa. Gasolina naman po ang tataas. Sa susunod na linggo ay asahan na muling magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng produktong diesel at kerosene. Pero tataas naman ang presyo ng gasolina ayon sa mga kumpanya ng langis. Inaasahan bababa ang presyo ng diesel na may 2.80 hanggang 3.10 kada litro, bababa ng 3 piso kada litro sa kerosene naman. Samantalang ang presyo ng gasolina ay tataas ng 0.30 centavos hanggang 0.60 kada 1 litro. Kinumpirma naman ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau, DOE-OIMB, Director Rino Abad, na inaasahang bababa ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo, pero hindi pa tiyak kung tataas o bababa ang presyo ng gasolina. Ang paggalaw ng presyo ng petrolyo ay dulot ng pagbaba ng piso kontra dolyar. Ayan, sabi nga po talagang hindi na ako talaga maawat yung mga ganyang bagay. Talagang alam naman po natin ang takbo ng mundo, di ba? Pabago-bago, minsan mainit, minsan manuig. Kaya ganoon din po nangyayari sa ating tinatawag natin mga bilihin, particular po sa ating ginagamit sa pang-araw-araw. Ayan. Ito po, katulad ng sinasabi ko kanina, ito na naman po, malawakang road repair sa Metro Manila. Kinakasahan ng DPWH. Magsasagawa ng malawakang rehabilitasyon o road repairs ang Department of Public Works and Highway, DPWH, sa mga kalye sa Metro Manila. Ito ang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kaya't asahan na ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Sa pagharap nito sa budget briefing ng House Committee on Appropriations, ay plano ng departamento na magsagawa ng malawakang rehabilitasyon program sa Metro Manila para magluwag ang mga kalsada sa mga dumaraan at bibiyahing motorista na aminado ang pansamantalang nagsisikip ang daloy ng trapiko, pero magiging maayos din ang lahat kapag natapos na ang proyekto. Ang DPWH ay may panukalang pondong 675.38 billion sa infrastruktura para sa taong 2023, kung saan ang kabuuang expenditure program ay bumaba ng 8.7% mula sa dating 786.6 billion noong 2022 ay nasa 718.4 billion na lamang ito ngayong 2023. Ayan batiin po muna natin ang ating mga taga-subaybay. Ayan, nandiyan si Ate Delia Manuel. Ayan, Ate Delia Manuel, yan po yung aking kasamang lupon. Ate Delia, maraming salamat sa iyo at na ikaw ay nakasubaybay. At syempre, nandiyan din po ang ating kasama, si Ate Belen. Isa po ang kasama ko yan. Sana mabasa, siya po ay isang board of directors. Belen Roma, good afternoon po, good luck po. Seymour, ayan Siyempre, nandyan din po ang isa pa rin natin taga-subaybay. Isa rin pong talagang masipag na, isa rin magandang lupon. Si Tess Agas, ayan.
Ate Tess, salamat ha at ikaw ay sumusubaybay sa aking programa. Ayan ha, naka-thumbs up pa. Naka-thumbs up pa si Belen Roma. Ayan. Thank you Ate Belen. Oh, siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking kakambal, ang aking anak na si Daboy. Siya po ay si Rodolfo H. Oraa ha, the second. Oh, kamusta ka na anak? Kamusta na lakad mo? Ingat-ingat lagi ha sa pagpasok ha. Kung naman ang iyong ginagawa. At syempre, sabi daw po ni Ate Tess Agas, go Idol! Ay, salamat Idol talaga ha. Saan banda ba yan, Ate Tess? Okay? Ayan po ang ating mga taga-subaybay na talagang andyan sila, handang makinig at manood sa ating programa. Ayan, muli po ha. Ito na naman po talagang kawawa. Isa na naman po ang minor de edad ha. Grade 8 pupils patay. Ayan. Hindi na umabot ang buhay ang isang 14 na anyos na binatilyo matapos saksakin ng kapwa niya minor de edad. Kamakalawa ng gabi sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Naisugod pa ang biktima sa ospital na kilalang si Sean Ezequiel Pastores, isang grade 8 student, subalit namatay din dahil sa tinanamong 3 saksak sa katawan. Batay sa ulat, nangyari ang krimen sa compound ng isang supermarket sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Ayon sa isang saksi, nakalapit pa sa kanya ang biktima na bigla na lamang sinaksak ng suspect mismo sa tabi niya. Ay sakay pa ang estudyante sa tricycle upang isugod sa ospital, subalit namatay din. Pahayag ng tatay ng biktima, nalaman lamang nila ang insidente nang pumunta sa kanilang bahay ang kaibigan ng kanyang anak. Kwento ng tatay, hinawakan umano ng ang kanyang anak ng mga babae at sabay inundayan ng saksak ng suspect. Ang arestong sumaksak sa biktima na isang 15 anyos na binatilyo. Dinala sa police station ang 5 pa niyang mga kasamahan na edad 14 hanggang 16. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan galing sa eskwelahan nang biglang sumulpot ang grupo ng mga suspect at pagtulungan ng biktima at dito'y sinaksak siya ng 15 anyos na binatilyo. Nakahandang i-turn over ng mga pulis ang mga suspect sa Social Development Department ng lungsod. Ayan po, no, tingnan niyo yung mga 4Ks. Mga 4K ko, no, tingnan niyo po, tingnan niyo siya. Naku, nakakaawa naman, ha. Bata, nag-aaral, pero ano nangyari, na? Kaya mga anak, ha, mga estudyante dyan, ha, iwas-iwas naman kayo sa gulo, ha. Kung may mga pangarap kayo, ha, taparin ninyo na maayos ang pangarap, inaasahan po kayo ng inyong mga magulang. Kaya ingat-ingat, mga nanay, mga tatay, ha. Subaybayan din po natin ang ating mga anak, mga apo, kung meron pa man po tayong mga nag-aaral na ating mga minor de edad partikular, ha. Kasi talagang iba po ang takbo ng millennial ngayon, ha, sa kabataan. Ito po, ha, meron naman po tayong magiging dagdag na gastusin, ha. Para sa mga, ito po para sa mga namamasahe. Petisyon sa dagdag pasahe approved na sa LTFRB. Magandang balita sa lahat ng drivers ng pampublikong sasakyan dahil inaprubanan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang petisyon sa pagtaas ng pamasahe. Sa pinalabas na desisyon ng LTFRB Board, piso provincial increase ang inaprubahan para sa Traditional Public Utility Jeepney o TPUJS at Modern Public Utility Jeepney MPUJS para sa unang 4 na kilometro. Kaya ang minimum na pasahe sa TPUJ ay 12 habang ang MPUJ ay 14 pesos. May dagdag na 30 sentimos sa kada succeeding kilometer para sa
TPUJ, habang dagdag na 40 sentimos para sa succeeding kilometer o kilometer sa MPUJ. Sa pampasaherong bus ay naaprubahan ng board ang 2 pisong uniform base fare increase para sa city at provincial buses para sa unang 5 kilometro. At ang succeeding kilometer fare increase ng 35 centavo at ay naging 50 centavo depende sa uri ng bus. Inapruban din ang plug down rate ng taxi at TNBS ng 5 piso, kaya ang magiging minimum fare sa taxi at sedan type TNBS ay 45 pesos. Habang ang AUB, SUV type TNBS ay 55 pesos. Para sa mga hatchback type TNBS, plug down rate ay 35 pesos. At wala namang taas pasahe sa succeeding kilometers. Patuloy pa rin ipaiiral ang pagkakaloob ng 20% discount para sa mga senior citizen, person with disability, at estudyante. Ayon sa LTFRB, kinakailangan aprubahan ang mga petisyon ng mga pampasaherong sasakyan para sa fare increase, dulot na rin ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Iiral ang pagsingil ng dagdag pasahe, simula po yan sa October 1. Ayan, kaya maganda-handa na po tayo ng ating mga barya. Sabi nga nila, barya lang daw po sa umaga, sabi ng mga driver. Talagang ganyan po eh. Siyempre, hanggat hindi po talaga bumababa ang presyo ng mga diesel, yan, mga ganyan, alam niyo na po ang mangyayari. Talagang tayong mga namamasahe ay makakaranas ng tinatawag na pagdurusa. Yan ha, okay, sige. Ayan ha. Ngayon po ay ganap na alas 2:48 ng hapon ha. Carmenita Sorel, pa-shoutout naman Les ha. Di mo ba nabasa Bats ha? Sorry Bats. O Les, kamusta ka na dyan ha? Ayan ha, ayan, isang masipag na bata talaga yan ha. Kahit saan mo utusan, sunod lang ng sunod. Ayan. Les ha, kamusta sa iyong pamilya ha? Okay, sige. Ayan, nandito na po tayo ha, doon sa aking paborito. Yung alam nyo ba? Ayan ha. Ngayon ay September 17, taong 2022. Meron na lamang po tayong 105 araw na natitira sa 20 at 22 taon. Ayan ha. September 17, 1935. Nahalal si Manuel L. Quezon. Sorry po. Sa nakauna-unahang presidente ng Pilipinas sa ilalim ng Commonwealth Government. Nagsilbi siya hanggang 1944 noong World War II. Nagtungo siya sa US at itinatag ang exiled government. Namatay noong August 1, 1944. September 17, 1939, sinalakay ng Soviet Union ang Eastern Poland, samantalang ang Germany naman ay kinubkob ng Western Poland makalipas ang ilang buwan. September 17, 1956, pinagdiwang ng Egypt ang unang araw ng pagpapatakbo ng Suez Canal sa pamamagitan ng Egyptian technician. September 17, 1961, namatay sa isang plane crash sa Nodola, Northern Rhodesia si United Nations Secretary General Dag Hammarskjöld. September 17, 1978, lumagda si na Egyptian President Anwar Sadat at Israel Prime Minister
Menachem Begin sa Camp David Accords. September 17, 1982, mahigit 1,000 Palestinian refugee ang minasaker ng Lebanese militia sa refugee camp sa West Beirut. September 17, 1985, sinalakay ng South Africa troops ang katabing bansang Angola upang hanapin ang mga rebelde na lumalaban sa apartheid regime. September 17, 2006, nagkaroon ng E. coli outbreak sa United States. 3 ang namatay. September 17, 2007, binawi ng Iraq government ang lisensya ng private security firm Blackwater USA para mag-operate sa Iraq. Ayan na. Sabi nga po natin, itong alam nyo ba talagang sa hindi po mga nakakalam, lalo po yung mga ibang kaedadang ko, hindi pa ito alam. Pero ngayon alam niyo na po dahil nga ito ay aking ibinabalita. Ito naman po ay isang kahanga-hanga, ha? Restaurant sa US na may pagpipilian 266 flavors na milkshake. Subalit ito ay nakatanggap ng Guinness title o Guinness World Record. Ayan, ha? Isang restaurant sa Arizona, USA ang nakatanggap ng Guinness World Record title dahil sa record-breaking na dami ng inaalok nilang flavor ng milkshake. Ito lamang September 15, 2022, pinarangalan ng Guinness ang restaurant na Delgadillos Snow Cup ng titulong Most Milkshake Flavors of Display matapos itong makapagtala ng 266 milkshake flavor. Sa awarding ceremony, nagpakitang gilas ang Delgadillo family sa mga adjudicator at staff ng Guinness sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang pinagmamalaking milkshake. Ginawa nila lahat ng 266 flavor sa loob lamang ng 1 oras at 15 minuto. Tinayo ni Juan Delgadillo ang Delgadillo's Snow Cup noong 1953. Simula nang itayo ito, naging pamoso na ito sa mga residente ng Seligman, Arizona dahil sa masasarap na milkshake at hamburgers. Lalo pang naging tanyag ang kanilang restaurant dahil sa dami ng flavors ng milkshakes na maaaring pagpipilian. Ilan sa mga flavors nito ay sobrang kakaiba at dinarayo pa ng mga turista tulad ng peanut butter and onion ring, banana and chili at orange and peas burger. Ayan, di ba? Nakita po nyo, talagang kakaiba po, di ba? Ayan, ha? Meron po ako rito mga ibang tinatawag, alam nyo ba din? Pero ito po yung tinatawag kong ito kami noon, ha? Iba naman kayo ngayon. Ito yan, ha? Alam nyo ba? Noon ay 15 centimos ang pamasahe. At meron pa po itong tinatawag na bonus. Kandong po ay libre. Subalit ngayon, 10 piso na, may bayad pa ang kandong o ang bata. Ayan. Bawal ang kandong pala. Ayan, ha? At noon po, alam niyo ba, ang babae lang ang may hikaw. Subalit ngayon, lahat ay pwede na. At kahit saan lugar sa katawan, ay pwede nang lagyan ng hikaw. Ayan. Alam niyo ba, ang preso lang ang may tato. Subalit ngayon po, lahat na po ay may tato. Pati na po ang adik. Ayan, ha? At yun din po, kung hindi po maalala, si Erap Jinggoy at Bang Rubilla ay sa showbiz section lang po nababasa. Ngayon ay naging headlines na dahil sa anomalya. Ha? Okay na? Alam niyo ba, noon pag sinabing lol ay ulol, ha? Subalit ngayon ay hindi po. Ang tawag po dyan ay laughing out loud. Ayan, ha? At noon po, alam niyo ba,
ang Arsigas at Good Earth Emporium ang shoppingan sa bansa. Ngayon, andyan na po, ang dami na. May SM, may Robinson, may Ever, at may Walter Mart at iba pa. Siyempre, andyan po, di mawala ang Pure Gold. At noon po, alam nyo ba, ha? Just lang ang isang baso ng taho. At kailangan mo lang magdala ng sariling baso. Ngayon po, alam mo kung magkano na? 5 piso, 10 piso, at 20 pesos. Subalit, may libre na po yung cup. At siyempre, may bonus yan. Pag hindi mo nabili yung taho, tokwa na po ang labas niyan. Yan. At alam niyo na ba, yung mga panahon na yun, ito inabutan ko kasi ito kay Dara. Ang uso lang po noon ay choknut, Tarzan gum, Kending Bix. Ayan, ang inyong binibili sa halaga ng 5, ha? Subalit ngayon po, ano na ngayon? Hazelnut, Toblerone, at iba pa po, ha? Subalit wala na hong halagang 5, ha? At alam niyo ba, na ang soft drinks noon para pampataba, alam niyo po ba kung ano yun? Sarsi at itlog, ha, ang ginagamit para tumaba ang tao kung gusto magtaba. So, tsaka star margarine at matamis na bao. So, habang ikaw ay nag-aalmusal ng pandesal sa umaga. So, bulit ngayon po ay social na. Meron na po tayong gardenia, may Goldilocks, at meron tayong golden ribbon. Red ribbon, ayun. Talaga, no? At alam niyo po ba, makinilya, ha? Nagkakakalo ang iyong daliri sa paggawa ng iyong test paper. Ayan, dinanas ko iyan. Subalit ngayon, ha? Alam niyo na, computer na. May bonus pang Google, ha? Saan ka pa? Okay na, okay na. Kaya nga po nung panahon, ay mabili ang carbon paper at carbon ribbon. At siyempre, ito po, talo po sa kalalakihan. Kung alam mo yan mga kaidaran ko, ha? Mga bats, nandiyan daw kayo, nakikinig kayo, inabutan nyo to, ha? Noong araw, para gwapo kang lalaki, para maplansya ang buhok, ang ginagamit ay tancho, pomade. Meron dyan 3 flowers, may tinatawag pa po ng Beatles, ayan, at Superman, ang binibili para sa pagpaplansya ng buhok. Subalit ngayon ay ano na, ayan, gumagamit na po sila ng dekuryente. Alam niyo ba, nung araw, clean ang binibili ng nanay para makainom ng gatas bago matulog ang anak. Subalit ngayon, iba't ibang klaseng gatas na at bitamina ang iniinom para lamang makatulog ang mga anak. Alam niyo ba, nakakapag-grocery ka sa halaga ng 20 pesos noon, subalit ngayon, ang 20 pesos mo ay 1 candy na lang ang halaga. At 2,000 na lang, hindi pa ito kasya. At alam niyo ba, na 6 na numero para sa pagtawag sa telepono, ngayon, 11 digit na. At ang kasunod nun, nung panahon na yun, may party line. Panoon, ha? Ang sabi po nga, sa isang basong, hello, party line, pakibaba po. May tatawagan lang akong emergency, ha? May nakikipag-phone call po sa akin, ha? Subalit ngayon, no party line required. Ayan, iba talaga. At noon din po, nung panahon na yun, alam mo ba, 5 taon bago ka bigyan ng linya ng telepono. Ngayon, ilang oras, ilang minuto lang. Mamaya-maya, hello, Garci. Alam mo ba, computer card, karton at kahoy para lang magkaroon ka ng baril-barilan. Subalit ngayon po ay kakaiba na talaga. Meron na po tayong mga tinatawag na toy gun at talagang iba't ibang klase pa. At ito pa po, alam mo ba, 50 centimos ang halaga ng song hits para makanta mo ang mga kanta ni Nora at Vilma. Subalit ngayon, dahil po sa galing ng computer, mag-YouTube ka lang, okay na. Alam mo na ang gusto mong makakanta at makikilala mo pa kung sino ang kumanta. At nung araw po, kung inyong maalala, kay Paing Yabot ka lang maniniwala at sa balitang panahon. Subalit ngayon po, ang dami na po ang nagbabalita
Andyan ang 7, 5, 9, 13, Channel 4, ayan. At yung mga katulad po natin sa ngayon. Ay, nako. Ayan, sana po, no, mga 4K kakampi, kasanggat, kaibigan, ay talagang nakakapulot po kayo ng mga ilang balita o mga hindi ninyo alam o kakaiba na ngayon nyo lang po narinig sa aking programang ito. At syempre, ayan, no, sabi ni ating kasamang Lodi Tobias, ang alam ko lang, pre, Vicks lang ang gamit sa panghilot sa noo. O magkasunod yan. Una, na-invento yan. Alam ko, Vicks, tama, panghilot. Naging candy rin yan. 3 piraso pa ang laman yan, ha, pare, ha. Ay, pare, parang ano, ha. Pinapalata mo edad mo, ha. Ayan, ha. Siyempre, muli po, binabati ko ang Batch 8081 sa ginagawa nilang banding ngayong araw nito, yung get together. Dahil nga po yan sa pagpapahalaga ng isa naming kabatchmate na si RJ Juan. Isang magandang hapon, boss RJ, ha. Wala man ako dyan, parang nandyan ako sapagkat ako ay kabahagi ng Batch 81. Yan po ay ang tinatawag nating Barangay Santa Lucia High School, Novaliches Annex. Dyan po kami nagsigraduate pare-parehas. Ayan, at huwag nyo naman tanongin ng edad, talagang dumarating po yan. Talagang, ngayon po ay ganap na po ang 3:02 ng hapon at talagang, ayan ha, sabi ko nga laging hindi natin kayang pigilin ang pag-inog ng panahon, ha. Sayang po natin sa gusto, ang bata ay tatanda, subalit ang matanda ay nagbabalik isip bata. Paalala lang yan, di ba? Parin Lodi. Paalala. Oy, ayan, si Raj Perona. Ay bro, musta ka na rin, ha? Okay lang, salamat, ha, sa iyong pagbati. At talaga, miss you, Raj. Kamusta ka na? Ano ba pinagkakaabalaan mo? Dami mo naman kami dyan, lalo ko ito'y pagkakakitaan, ha? At syempre po, binabati ko rin po ang aming kasamahang mga media, yung sa aming programa doon sa nakakalimutan. Okay, kasamang Edwin, kamusta ka dyan? Pasensya ka na, ha? Hindi ka pa naman uli, abot ka pa rin, ha? Edwin Pasilaw, ay nako, ay isang naging kasama ko rin naglalaro ng volleyball yan, Batang Santa Lucia yan, ha? At napakasipag yung batang yan. Sabihin kong bata kasi mas may edad ako sa kanya, Kahit ako ng konti sa kanya. Oh bro, walang problema, sabihin mo lang. Basta ang aking programa, lagi nyo pong panonorin o abangan. Tuwing Sabado po ito, ha, 2:00 ng hapon hanggang 3:00. Tuwing Sabado po yan, ha. Sige, kasamang Edwin, if may time ka, chat mo lang ako o text mo ako, ha. Pakihanap mo lang ako sa Facebook para friend tayo. Ayan. Ayun nga po, no, sinasabi ko nga po, no, advance anniversary po doon sa aming kasamahang media, sa aking dating, hindi naman dati, doon pa rin naman kaibigan at hindi naman kami magkakaiwan, yung aking radyo ng masa, ha. Happy anniversary po, radyo ng masa sa lahat, lalo na po sa aming direktor, kay Ronald Bula at kay Madam Karen Grampil, ha. Sabihan nyo lang po kami at hindi kami mawala sa okasyon natin yan. Marami pong salamat sa inyo. At siyempre, isang malaking pagpapasalamat din po ng inyong lingkod ng 4K dahil nandito ako sa Millennial Online TV sa aming bossing kay Boss Rosel at siyempre sa kanyang may bahay na talagang masikaso po sa amin, ha. Lalo po kami ay nagpo-program dito sa istasyon na ito. O siguro bigyan mo natin na
hindi ko nagagamit eh. Paalala ko lang po sa lahat po ng mga taga-subaybay, muli, inuulit ko, na sana po kung kayo po mayroong gustong mungkahi, tanong, o ano man po, ay wag po kayong mahiya ha. Pwede po tayong mag-ere, pumasok lang po kayo sa aming programa, nandyan po ang aming telepono ng programang ito at talagang marinig nyo pati boses ninyo na nakikipag-usap sa amin ng live, ayan ha, para mabigyan natin pong pansin o matulungan kayo sa inyong mga ibang mga mungkahi o problema ha. Nakahanda po ang Millennial Online TV ha, sa bagong henerasyon. Muli po ay siyempre at nandiyan po ang ating kaibigan o ang aking kakampi, kumpare, kaibigan, lahat nandiyan na. Ang broadcaster po ng opinion ng masa, siyempre si ating kasama ang Kalyo di Tobias at nakabang po yan. Siyempre at ang inyo naman po lingkod ayan, sumobra na po ako sa aking oras. At siyempre muli malaking pasasalamat sa lahat po. Kung di ko man po kayo nabanggit, sa lahat po. Ito, dapat ko palang banggitin. Ang aking kaibigan, ang aking masipag na kasamahan sa trabaho na siya nga, sa kasalukuyan siya ay nag-aasikaso ng aking pong sasakyan. Si kasamang Nilo Kamba, ayan, sa Department of Engineering po ha. Kasamang Nilo, kamusta ka na dyan ha? Pasensya ka na at nandito ako sa programa ngayong oras na ito. Balitaan mo na ako, pakichat mo na lang kamusta na ang aking wife, ha? Baka ako nag-isip ko kung wife, yan po yung aking sasakyan, ha? Yan po ay asawa ang tawag ko dyan, ha? Okay, siyempre, sabi ko nga, hindi pa man po at ayaw ko pa man umalis, subalit kailangan sapagat meron na pong kasunod na magpuprogram sa estasyong ito, ay muli po, sa Sabado, sa ganap na alas 2 ng hapon, hanggang alas 3, muli po tayo magkakanig, magkakasama at magkakakinigan, magkakapanooran, ang inyong pong kampi, kasangga, kaibigan at katropa, Brother Rudy Oran, na bumabati po sa inyo at nagpapasalamat at nagsasabing isang magandang hapon po sa inyong lahat. Diyos mabalos po. Niloko? Hindi na mahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Radio Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on.
rin kayong makiduwit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa.